Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakatotoo na nga ang hula kay Tanggol dahil ang mismong kapalaran na ang babawi sa lahat ng kanyang paghihirap at dinanas, at dito magiging isa siya sa pinakamayamang negosyante sa buong Quiapo at Kamaynilaan. Sa kabilang banda, naiinip na nga si Senyor Facundo na makaharap si Tanggol, kaya puspusan na ang ginagawang paghahanap ni Marcelo at Dante kay Tanggol. At hindi pa nila sinabi kay Senyor Facundo na ayaw sa kanilang sumama ni Tanggol. Tiyak kasing magagalit ito sa oras na malaman na naisahan sila ni Tanggol, habang sina Amanda at Supremo naman ay handa ng tulungan si Tanggol. Nangihinayang kasi sila sa buhay ni Tanggol dahil alam nilang bata pa ito at may pagkakataon pang magbagong buhay. Kesa naman harapin nito si Ramon na panigurado umanong mahihirapan si Tanggol. Dito nga sinabi ni Tanggol sa kanyang sarili na siguro panahon na para tanggapin niya ang alok ni Marcelo. Total umano sinabi na niya kay Bubbles na handa siyang sirain ang kanyang buhay para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Mokang. At mailabas niya ang kanyang mga kaibigan sa bilibid. Kinabukasan ay magkakaharap na naman sila Pablo na apo ni Senyor Facundo. Pumasok kasi si Pablo sa bar na pinagtatrabahuan nila Bubbles, at dito nakita ni Pablo kung gaano katapang at kagaling si Tanggol matapos nitong pulbusin ang kanyang mga tauhan. Kaya naman napahanga siya dahil bihira lang ang mga ganoong klaseng tao. Nagawa rin ni Pablo na kunin ang pangalan ni Tanggol sa manager ng bar na si Boyet. Kinabukasan ay tatawagan na nga ni Tanggol si Marcelo at pumayag na ito na matrabaho sa kanya. Kaya naman agad na tinawagan ni Marcelo si Senyor Facundo na pupunta sila ng mansyon kasama ang taong sinasabi niya. Sa pagpasok ni Tanggol ay nagulat naman si Pablo dahil ito ang kanyang nakabangga sa bar. Sinabi niya sa kanyang lolo na si Tanggol ang pumulbo sa kanilang mga tauhan, kung kaya't sinabi ni Marcelo na ganoon umanong kagaling si Tanggol at sigurado siyang hindi siya mapapahiya dito. Sinabi ni Senyor na buena mano at may ipapatrabaho siya kay Tanggol at siguraduhin lang umanong malinis siyang magtrabaho. Gusto niya umanong ipatumba ang isang Jesus Nazareno Montenegro na anak ni Ramon dahil dinidiskartehan ng kanyang apong si Catherine. Ngunit walang dapat makaalam nito. Laking gulat nga ni Tanggol nang banggitin ang pangalan dahil kapangalan niya nga ito. At nang ipakita ang larawan ay mas ikinagulat niya na makita niyang si David ang gusto nilang ipatumba. Ayon kay Tanggol, kapatid niya yon at David Dimagiba ang pangalan nito. Kaya dito nakumpirma ni Senyor at Pablo na nagpapanggap na anak si David ni Ramon. Ano kaya ang susunod na hakbang ang kanilang gagawin?